tungkol sa pagiging tunay ng mga kasulatan at kung paano nagsimula ang buhay ng tao sa daigdig na ito ay dapat ding isaalang-alang ang kwento ni Adan at Eva. Saan ito nagmula? Ano ang kahulugan nito? Ang pamilyar na bersyon sa aklat ng Genesis ay hindi ang pinagmulan ng pangunahing alamat na ito. Hindi ito isang kusang lumitaw na salaysay mula sa langit na basta na lamang naisulat sa lumang tipan. Isa lamang itong bersyon, marahil ay pinakamaganda, ng isang alamat, paniniwala, o kwento na naipasa sa pamamagitan ng salinlahi sa salinlahing pagsasalaysay. Sa napakahabang panahong hindi pa naisusulat ang kasaysayan ng tao, ang kwentong ito ay nanatiling buhay, tulad ng isang liwanag na hindi mapapatay, na nag-uugnay sa simula ng buhay ng tao at sa panahong natuto siyang magsalita at magsulat. Ito ang isa sa pinakamatandang kwento sa mundo. Nanatili ito dahil inilalarawan nito ang pangunahing katotohanan ng buhay ng tao, isang katotohanang hindi kailanman nagbago, ang tunggalian ng mabuti at masama, ang pakikipaglaban ng tao laban sa dyablo, at ang walang hanggang pakikibaka ng kalikasan ng tao laban sa kasalanan. Makikita na malaki ang impluwensya ng kwento ni Adan at Eva sa sinaunang mga manunulat dahil napakaraming bersyon nito ang umiiral o maaaring matuntun sa mga akda ng mga Griyego, Suryano, Ehipsyo, Abyssinian, Hebreo, at iba pang sinaunang bayan. Tulad ng sasabihin ng isang abogado kapag sinusuri ang maraming magkakahiwalay na ebidensya, may pinagmulan ang lahat ng ito. Ang bersyong ipinapakita rito ay gawa ng mga hindi kilalang Ehipsyo. Dahil walang malinaw na makasaysayang sanggunian sa aklat, mahirap tukuyin kung kailan ito isinulat. May mga bahagi nito na matatagpuan din sa Talmud, Quran, at iba pang sinaunang aklat, na nagpapakita kung gaano ito kahalaga sa sinaunang karunungan ng sangkatauhan. Ang may akda nito ay unang sumulat sa wikang Arabe, na itinuturing na orihinal na manuskrito. Kalaunan ay nakarating ito sa Ethiopia at isinalin sa wikang Ethiopic. Ang saling Ingles na ginagamit ngayon ay ginawa ni Dr. S.C. Mallon, Vicar ng Broad Windsor, mula sa Ethiopic na edisyong inihanda ni Dr. E. Trump ng Universidad ng Munich. Dahil may access si Dr. Trump sa orihinal na tekstong Arabe, naging mas tapat at mas malapit sa pinagmulan ang salin. Ang pagbabasa ng mga aklat na ito ay isang tunay na pakikipagsapalaran. Makikita rito ang isip ng sinaunang tao na puno ng mga damdamin, pag-asa, takot, at mga karanasan sa bago at kakaibang buhay sa lupa. Sa malayang pagpapahayag ng kanilang imahinasyon, ang mga puwersa ng kalikasan ay nagiging mga personalidad, at ang kasalanan ay binibigyan ng nakikitang anyo. Mula sa mga alamat at mahiwagang paglalarawan, bigla kang haharap sa mga karaniwang pangyayari ng buhay pamilya, at hindi basta pamilya, kundi ang unang pamilya sa lupa. Naranasan nila ang lahat ng suliranin, hindi pagkakaunawaan, pagkampi-kampi, paglipat-lipat ng tirahan, at maging ang pag-aalaga ng sanggol, mga bagay na makikita pa rin sa mga pamilya ngayon. Makikita ito kapag tinanggal ang balabal ng alamat at tradisyon. Isang kritiko ang nagsabi tungkol sa akdang ito. Naniniwala kami na ito ang isa sa pinakamahalagang tuklas sa panitikan na nakilala ng mundo. Ang impluwensya nito sa paghubog ng kaisipan ng kasalukuyan at ng mga susunod na henerasyon ay hindi masusukat. Panipig. Ang mga kayamanang natagpuan sa libingan ni Tutankhamun ay hindi higit na mahalaga sa isang Egyptologist kaysa sa mga kayamanang pampanitikang ito para sa mga iskolar ng buong mundo. Gayunpaman, mas mabuting hayaang ang mambabasa mismo ang magpasya at bumuo ng sariling opinyon. Ang aklat na ito ay sapat na kahanga-hanga upang magbigay ng maraming bagong pananaw at kaisipan. Sa pangkalahatan, nagsisimula ang salaysay na ito kung saan nagtapos ang kwento ni Adan at Eva sa Genesis. Kaya't hindi sila maaaring direktang ihambing. Ito ay isang bagong kabanata o karugtong ng naunang kwento. Dito mababasa ang kwento ng kambal na kapatid na babae ni Cain at Abel. Kapansin-pansin na sa salaysay na ito, ang sanhi ng unang pagpatay ay malinaw na iniuugnay sa alitan tungkol sa isang babae. Balangkas ng mga aklat ay, ang buhay ni Adan at Eva mula nang lisanin nila ang hardin ng Eden. Ang kanilang paninirahan sa yungib ng mga kayamanan, ang kanilang mga pagsubok at tukso. Ang iba't ibang pagpapakita ni Satanas sa kanila. Kasama rin dito ang kapanganakan ni Cain at Abel at ng kanilang mga kambal na kapatid na babae. Ang pag-ibig ni Cain sa kanyang kambal na si Luluwa, na nais ni Adan at Eva na ipakasal kay Abel. Ang mga detalye ng pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid,
at ang kalungkutan at kamatayan ni Adan. Aklat 2. Ang kasaysayan ng mga patriarkang nabuhay bago ang baha. Ang paninirahan ng mga anak ni Seth sa banal na bundok hanggang sa sila ay maakit ni Henan at ng mga anak na babae ni Cain upang bumaba mula sa bundok. Kasama rin dito ang pagkamatay ni Cain sa kamay ni Lamech na bulag, at ang buhay ng iba pang mga patriarka hanggang sa kapanganakan ni Noe. Unang aklat ni Adan at Eva. Kabanata 1. Isa ang kristal na dagat. Inutusan ng Diyos si Adan, matapos mapalayas sa Eden, na manirahan sa yungib ng mga kayamanan. Noong ikatlong araw, itinanim ng Diyos ang hardin sa silangan ng daigdig, sa hangganang pinakadulo ng silangan. Higit pa roon, sa dakong sinisikatan ng araw, wala nang matatagpuan kundi tubig na pumapalibot sa buong mundo at umaabot hanggang sa mga hangganan ng langit. 2. Sa hilagang bahagi ng hardin ay may dagat ng tubig na malinaw at dalisay, na walang katulad sa lasa at kadalisayan. Dahil sa sobrang linaw nito, maaaring makita ng isang tao ang kailaliman ng lupa. 3. Kapag ang isang tao ay naligo rito, siya ay nagiging malinis dahil sa kalinisan nito, at pumuputi dahil sa kaputian nito, kahit siya pa ay maitim. 4. Nilikha ng Diyos ang dagat na iyon ayon sa kanyang mabuting kalooban, sapagkat alam niya ang mangyayari sa taong kanyang lilikhain. Matapos lisanin ng tao ang hardin dahil sa kanyang pagsuway, magkakaroon ng mga taong isisilang sa lupa. Mula sa kanila ay may mga matuwid na mamamatay, na muling bubuhayin ng Diyos sa huling araw. Kapag sila ay bumalik sa kanilang mga katawan, maliligo sila sa tubig ng dagat na iyon at magsisisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan. 5. Ngunit nang palayasin ng Diyos si Adan mula sa hardin, hindi niya siya inilagay sa hilagang hangganan nito. Sapagkat kung naroon siya, maaari niyang lapitan ang dagat ng tubig, at siya at si Eva ay maaaring maligo rito, malinis sa kanilang mga kasalanan, makalimutan ang kanilang pagsuway, at hindi na maalala ang kaparusahang dulot nito. 6. Gayon din, hindi rin minabuti ng Diyos na ilagay si Adan sa timog na bahagi ng hardin. Sapagkat kapag humihip ang hangin mula sa hilaga, dadalhin nito ang napakatamis na halimuyak ng mga puno sa hardin. 7. Kaya't hindi inilagay ng Diyos si Adan doon, upang hindi niya maamoy ang mabangong samyo ng mga punong iyon, makalimutan ang kanyang pagsuway, at matagpuan ng aliw sa kanyang pagkakasala. Baka siya'y masiyahan sa halimuyak ng mga puno at hindi na magsisi sa kanyang kasalanan. 8. Bukod dito, dahil ang Diyos ay mahabagin at puspos ng awa, at pinamamahalaan niya ang lahat ng bagay ayon sa paraang siya lamang ang nakaalam, pinatiri niya ang ating amang si Adan sa kanlurang hangganan ng hardin, sapagkat doon ay napakalawak ng lupain. 9. At iniutos ng Diyos kay Adan na manirahan doon sa isang yungib sa bato, ang yungib